Attention all SAS pensioners, sa January 31 na importante, pwedeng mawala ang pensyon. Magandang araw po sa ating manonood. Welcome po muli dito sa ating channel na Chaz Infos and Updates. Muling pinaalalahanan ng Social Security System or SSS ang mga kwalipikadong pensioner na huwag kalimutang magsumite ng kanilang Annual Confirmation of Pensioners or ACOP forms upang hindi maantala o masuspinde ang kanilang buwanang pensyon ngayong taon. Ayon po sa opisyal na pahayag ng SSS, ang ACOP ay programang pangtaon na nagdalayong tiyakin ang mga pensyonado ay buhay at karapat-dapat pa ring tumanggap ng kanilang benepisyo. Ito ay bahagi po ng mandato ng Republic Act No. 11199 o ang Social Security Act noong 2018. Ngayong buwan na ito, ang deadline po na nakatakda ay sa dulo ng buwan o sa January 31. Ito po ay para sa mga pensyonado na may birth month na January. Sino ang dapat mag-ACOP? Yung mga pensioner na kailangan mag-submit ng ACOP ay mga sumusunod. Retirement pensioner na ang edad ay 80 pataas at naninirahan sa Pilipinas. Pensionado, kahit anong edad, na naninirahan sa ibang bansa. Total disability pensioners, lahat ng death or survivor pensioners at dependent na minor or incapacitated na under guardianship. Ang nakalistang mga pensyonado ay kailangang mag-submit ng mga kinakailangang dokumento gaya ng ACOP form, mga ID sa SSS o sa pamamagitan ng itinakdang pamamaraan. Paano makapag-ACOP? Mailan pong paraan upang mag-file ng ACOP. Una, personal na appearance sa SSS branch, sa depository bank or sa pamamagitan ng video conference gamit ang MS Teams, lalo na para sa mga pensyonado na nasa ibayong dagat o may kahirapan maglakbay. Maaari din po mag-request ng home visit. Para sa mas mabilis na proseso, hinihikayat po ang mga applicants na gumawa muna ng appointment sa kanilang My.SS account bago pumunta sa branch or mag-video conference. Ano po ang mangyayari kung hindi makakapag-submit? Kung hindi po kayo makakasunod sa itinakdang panahon para sa ACOP, maaari po itong magresulta sa una, suspensyon ng pensyon 1 buwan pagkatapos ng buwan ng kapanganakan kung hindi kayo makapag-submit. At pangalawa, pagkansela ng pensyon o maaaring mawala ang inyong pensyon kung hindi pa rin kayo makakapag-ACOP sa loob ng 2 taon. Kung makapag-ACOP muli, maaaring maibalik ang pensyon sa loob ng 2 buwan mula sa petsa ng compliance. Para sa kompletong listahan po ng mga requirements at pamamaraan, bisitahin po ang opisyal na website ng SSS o maaari pong pumunta sa mga SSS branch. Hanggang dito na lamang po muna. Again, ito po ang Chaz Infos and Updates. I-like, share, and subscribe para kayo ay updated. God bless po and have a nice day.